Welcome and welcome back, Marian. Palakpakan natin si Marian. Namiss ka namin lahat. Namiss namin yung animation mo. Sample, live by the spirit and change the world. I am get out. Masusunod na Easter kasama natin. Yeah. Okay. Tonight is a special night. Kasi, special kayo. Pasok mo na kayo mga special. Nasok na. Start na tayo. Okay. Habang inaantay natin sila, batiin muna natin yung katabi natin. Happy Easter! Happy sister. Happy brother. Nakahanap ba kayo ng itlog? Meron na that century. Bakit lagi nating sinasabing Happy Easter? Pagka Pasko, for example, Merry Christmas, sinasabi lang natin December 25. Eh bakit yung Happy Easter? Araw-araw, nitong linggo, sinasabi natin Happy Easter. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi sobrang laki ng kaganapan na inaalala natin na hindi sapat yung isang araw. Kaya meron tayong tinatawag na Easter Octave. Ano ibig sabihin ng octave? Saan galing yung oct? O-C-T. Octagon. Ano ibig sabihin ng octagon? Octopus. 8, di ba? 8. So, 8 lang ba yun sa octopus? Pero octagon, octave. Sabihin, sa 8 araw, we celebrate yung Easter. Starting April 9 hanggang April 16. April 9 to April 16. Easter Octave. Kaya, Happy Easter ng Happy Easter. Pasok kayo mga Easter people. Sabi ni St. Pope John Paul II, we are Easter people. And our song is Hallelujah. Hallelujah? Hallelujah. Anong spirit ng Easter? Masaya. Kasi, nabuhay si Adonis. Nabuhay si Justin. At si Derek. Mabuhay. Kaya siguro sa Pilipinas, lagi natin sinasabi, mabuhay. Angas na haircut mo Pagupit ka ba? Ay, hindi ba? May iba lang talaga itsura mo ngayon. Parang ang kumapogi May nililigawan ka ba? Welcome, Vicky. So, mabuhay. Mabuhay, Easter. Mabuhay ka ba? Ngayon, mag-share tayo ng experience natin sa Easter. May iba-iba tayong ginawa. Siguro yung iba makaramihan sa atin nag-join ng Easter Encounter. Yung iba naman pumunta sa simbahan, sa parish, sa De La Estrada. Kamusta Easter nyo? Okay lang? Ang tama kayo ng probinsya? Hindi? Si Justin lang? Dumayo lang. Tapos may mga iba't ibang activity, di ba, sa simbahan. For sure, umatid kayo doon. So may iba-iba tayong experience na pwede natin i-share sa mga tao. At yung pag-share sa ibang tao, yun yung tinatawag natin na yung testimony of life. Okay? So gusto ko i-share sa inyo yung testimony of life. Yan. So pakiplay na lang kapatid. Paano daw yun? Trick mo to. Click mo F5. Pwede rin. Ayan, testimony of life. Testimony came from the Latin word
testimonium. Meaning, evidence, pruweba, witness, o attestation. Yung buhay natin, yun yung testimony natin. Nabuhay ang Diyos at mahal tayong Diyos. Naniniwala ka bang buhay ang Diyos? Opo. Naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? Opo. So itong experience natin to, itong nakita natin, narinig natin, according to 1 John 1, verse 3. Gusto natin ipahayag. We proclaim now to you so that you too may have fellowship with us. Para ma-meet mo rin, ma-encounter mo rin si God at maging pamilya tayo ng Diyos. We are writing this so that our joy may be complete. Gusto mo ba maging masaya? Ang paraan bilang Kristiyano para maging mas masaya pa is hindi lang yung matanggap mo yung grasya ng Diyos. Kung hindi, i-share mo. I-share mo. Proclaim mo. At magiging kompleto yung kasiyahan mo. Next. Ano ba ang testimony of life? It is a way of expressing how Jesus has entered into your world and changed your life. Kung paano tayo nabago ng ni Jesus. What is vitally important is that it be clearly seen in you that something has changed. May nagbago ba sa'yo? Halata ba? Kita ba ng mga tao? Tingin nga ito. Dapat nakikita ng tao yung pagbabago sa'yo kung talagang na-experience mo si God. Nagbago yung buhay mo. Kaya nga meron tayong kasabihan lagi, di ba? Dating lulong, ngayon, nagulong. Dating lulong, ngayon, nakakulong. Ibang pagbabago yan. Tinago ka na principle. Okay. So it must be personal. Based in the real life experience of the one giving it. Pag nag-share tayo sa kaibigan natin, sa pamilya natin, ng experience natin, personal, hindi yung istorya ng ibang tao. Pwede rin naman nakakatulong din yung may kwento mo. Pero iba pa rin kapag sa'yo talaga yung experience. Ayan. Meron akong sinare na outline sa iba sa inyo at isi-share ko ulit ngayon kung paano gumawa nito. And then, sasabihin ko kung bakit kailangan natin gawin ito. Okay? Before you go to the next slide, ayan. Sige, yan na. Yun muna. Kapag nag-share tayo, sinong bida? Ikaw? Si Lord. Centered in Christ. The experience has to be centered in Christ. Passing through your life. And not in yourself. Either to win the admiration of the people or to have an opportunity to get on stage. So pag nagte-testimony tayo, hindi para umangat tayo, kundi para umangat pa si Jesus na mas makilala pa siya ng karamihan. Ito yung dahilan kung bakit tayo nag-testimony, para makilala at ma-enkwentro nila si Jesus. At yung enkwentro na yun, makakapagpabago rin ang buhay nila. Si Jesus ang nakapagpabago sa atin. For example, meron tayong magulang na gusto baguhin, kaibigan na gusto baguhin. Isip nila ba yun, nasubukan nyo na ba, gusto ko na magbago to. Kahit anong pilit mong isang bago to. Dahil mo nang ginawa para magbago yung tao, hindi pa rin nagbabago, ang tigas ng ulo. Bagay pa rin. Tamad pa rin, lagi pa rin late, di nagtatrabaho, di nagugas ang plato. Yan. At hindi nagbabago yung tao na ito. Kulit-kulit pa din. Yan. Magingay-ingay pa din. Gulo-gulo. Hindi nagbabago yung tao na ito. Yan. Gusto niyo magbago yun? Share mo si Christ sa buhay niya. Si Christ ang bahala makapagpabago sa kanya. Tulad ng pagbabago na nangyari sa atin dahil kay Kristo. At yun yung sinishare natin. Merong technique
para makapag-share ng maayos sa kapwa natin pag nag-mission tayo. Ito yung outline. Magsimula ka muna sa introduction. So, sabihin mo, ako po si Jello. Pwede nyo rin tawanin Kuya Pogi. Pagka nasosobrahan kayo, pwede namang Seni Pogi. Sabi nga ni Gabs, yun sa kanya, for example, nag-introduction siya. Kung ayaw nyo naman ng Gabs, pwede rin cute. So, ang introduction ka muna, get their attention. Nag-share ka, for example, sa harap. Pero pagka one-on-one sa kaibigan mo, hindi mo na kailangan yun, of course, di ba? Pangalawa, share mo yung buhay mo dati. Alam mo dati, nagsasapo ako. Awat-awat mo yan. Personal recovery tayo dito. Ngayon, nagpo-okay na ako. Nagsasalong na. Nagsasalong na. Lahat nagsasalungan. Nagsasalong. Hindi, ngayon shabu-shabu na. Kailangan naman na. Okay, sabihin mo ano yung struggle mo, mga challenge mo sa buhay dati. Specifically, yung mga nag-join ng Easter Encounter. Pwede mo sabihin, bago ka ng Easter Encounter. Kung hindi ka naman nag-join ng Easter Encounter, yung bago mo na-experience si Jesus itong mga linggo na ito. Bago ka nagsimba, for example. And then third, yun na yung during. Ano nangyari nung event na yun? Ang kaganapan na yun. Pero be very specific. Yun yung susi dito. Be specific. Anong oras? Saan? Ano nangyari? Sino kasama mo? Be very, very, very specific. Lagyan mo pa ng kwento. Lagyan mo ng kulay para mas maintindihan. Anong naging experience ko sa Easter Encounter o kung bumunta man ako sa simbahan, kung nakita ko man si Kristo, ayan, sa passion niya, na talaga naman nagbaga at nakapagpabago sa akin. For example, yung sinend kay kagabi. Diba? Yung moment na nakikinig siya habang nagbibigay ng talk si Kuya Elwan tungkol sa call to love. Naintindihan niya na tinatawag din siya ng Diyos para umibig. Sino ba? Kailan ba? Kailan ba pupunta dito yun? Bukas. Ha? Sabado? Okay. Abangan natin sa Sabado. Sambangan na yan. Okay. Naintindihan niya na kapag sinundan niya Diyos, a lot of blessings will come to his life. And then, pang-apat, after, ano nangyari after ng event na yun? Paano ko sinasabuhay itong natanggap ng grasya at tawag ng Panginoon? Ngayon, for example, again, yung kay Kenneth, sinusubukan kong sagutin yung tawag ng Diyos para magmahal. For example, yung kaibigan ko nanghihingi ng advice. Anong sinabi ko sa kanya? Yun, na magdasal ka. Diba? Dahil malaking tulong ng pagdarasal, kausapin ng Diyos para malaman kung anong kailangan mong gawin. Maraming pang ibang paraan para sabihin yung after. Okay? And then lastly, yung last part, may lang to. Ano yung invitation ko sa mga kaibigan ko at sa maraming tao? Pwede itong one-on-one, pwede itong small group, pwede big group. For example, may kaibigan ka na i-invite. Siyempre, yung invitation mo is, try mo sumama sa akin sa Sabado. Para makita mo. Try it, subukan mo mga 2 beses o 3 beses. Kasi minsan kulang yung isa lang para ma-experience mo talaga si Jesus. So, try mo lang 3 times.
And then after nun, kang mabahala kung tutuloy ka o hindi. Pwede mo sabihin sa kaibigan niya, kung ini-invite mo siya dito, for example. Ayan. Okay? Malinaw ba? May tanong? Sige, atras mo doon. Ganyan. Okay, so actually summary lang yan. Marami talaga yung pwede pang sabihin tungkol sa testimony. Pero we can have some example tonight. I can share with you my testimony and then si L1. I'm not sure if Michael, are you ready? O bukas na. Okay, sige. Tapos, magkakaroon tayo ng moment to pray yung experience natin with the Lord. Para isulat. Tapos, kung may nasulat ka na, i-revise mo. Pwede mo pa i-revise, pwede mo pa improve. And then, pwede natin i-share sa bawat isa. Okay ba yan? Okay. Yung testimony of life ko, kung napansin niyo, nagpalit ako ng profile picture. Sinulat ko din yung testimony of life ko. And you see how powerful it can be. Marami siyang pwedeng ma-reach ng tao. And makapag-inspire sa marami. Yung sinulat ko doon, it's really something very personal sa akin. Something na I've been processing for many days already. Among us, sa mga brothers ko dito. And then, I managed to learn more. I managed to experience more the love of God because of the Easter encounter. Sinabi ko doon na nalulungkot ako. Sino ang nalulungkot dito? Sino ang hindi nalulungkot dito? So, meron panahon sa buhay natin bilang tao na nalulungkot tayo. Kung hindi ka lonely, hindi ka nalulungkot, baka may topak ka. Di ba? Baka may tama ka na. Di ba? Lagi kang nakatawa sa kalsada. Ganun. Bok-bok, lagi na ang ngiti. Okay naman lagi kang nakangiti. Huwag lang yung ano. May kinakausap ka na sa sarili mo. So, this is my confession. Ako din, bilang misyonero, kasama ko lagi ng Diyos, naniniwala ako sa Diyos, nalulungkot din ako. Nararamdaman ko rin yung pag-iisa. Tinitingnan ko yung buhay ko, 5 taon na mula nung iniwan ko ang lahat para kay Jesus. Yung 23 years old ako noon, iniwan ko yung pamilya ko, ang kaibigan ko, saka siya. Yung special someone sa buhay ko. Iniwan ko rin yung pangarap ko na magkaroon ng asawa at ng mga sariling anak. Iniwan ko yung trabaho ko, yung investments ko, yung business ko. At iniwan ko rin yung ambition ko na magkaroon ng sariling business, magkaroon ng sariling pera para makatulong sa maraming mahirap. Iniwan ko lahat yun because I was truly, madly, and deeply in love with Christ na tumawag sa akin, come and follow me. At tulad ni Pedro, iniwan ko lahat para sundin siya sa buhay ko. Pero ano na nangyari after nun? After 5 years, tinitingnan ko yung sarili ko. Ito ako, basang-basa sa ulan. Ito ako, nalulungkot, nalulumbay. Hindi ko pwedeng mag-i-pretend. Hindi kasi ako manloloko. Ayoko lokohin yung sarili ko. I don't want to say to people, you know what, I'm happy even though deep inside I'm not. I'm not a pretentious person. Pag masaya ako, masaya talaga ako. Kapag tumatawa ako, tumatawa talaga ako. Pag malungkot ako, malungkot talaga ako. At sinasabi ko, wala akong tinatago. And yun yung na-experience ko dito mga araw na ito. So sa mga dahilan,
Is that because yung dalawang taong importante sa buhay ko, somehow, iba na yung naging direction nila sa buhay. And kilala niyo naman si Kuya Rudy. Mula nung pumasok ako bilang misyonero, kasama ko na si Kuya Rudy nyo. So, 4 na taon tayo magkasama sa ups and downs namin. Talaga naging mag-partner na kami sa mission. And then last year, as you know, iba na yung tinahak niya. Ngayon, katrabaho na siya. At nagkikita pa rin naman kami. At siguro yung mas lalo pa nagpalukot sa akin itong mga araw is that yung lodi ko, yung someone I really admire, misyonera, babae. Hindi na rin siya tumuloy sa consecrated life niya. Siya pa naman yung tao na nung tinignan ko, sabi ko, gusto kong maging tulad niya. Gusto kong maging consecrated tulad niya. Gusto ko ibigay yung buhay ko sa Diyos tulad niya. Pero nagulat na ako nitong mga buwan na to na hindi na siya tumuloy sa paraan na yun. Kaya sa puso ko, marami akong tanong. Hindi ko maiwasan na maramdaman yung pagkamatay ng Diyos sa buhay ko. Parang hindi siya totoo. Parang siyang absent. And I experienced the silence of that. Kahit na gusto ko siya kausapin, parang hindi ko siya naririnig. Nasaan ka ba, Lord? Totoo ba yung pag-ibig mo? O isa lang itong isang mga ilusyon itong ginagawa ko sa buhay ko? And ganun din yung nag-i-experience si Peter. Si Pedro, nung namatay si Jesus, bumalik siya sa dati ng buhay. Nangingisda siya ulit, sumama pa yung mga ibang disipulo, at siguro, anumang sama lang, bumalik siya sa asawa niya. Sa buhay niya dati. Siguro, naisip niya na yung pagsunod kay Kristo ng 3 taon ng buhay niya, maybe, just maybe, he regret that. And then, sa buhay ko din, naisip ko yung minsan na bumalik. Na siguro, iba rin yung tawag sa akin, siguro, I can have my own family, can have my own business, I can have my own work. Nothing wrong in that. Yeah. Yun yung naisip ko nito mga araw. And then, perhaps I'm feeling that kasi nawawala na yung pag-ibig ko sa Diyos. Nawawala yung pananampalataya ko na totoo siya. At tinatawag niya ako sa buhay. Na ako nasan ako ngayon. I was in love, now I'm falling out of love. And then, something happened. Ang Easter encounter. Last day na yun, Sunday. Kinukuha ko yung camera stand. Kasi, alam nyo, as head, maraming kailangan gawin. Punta ka dito, ayusin mo to, check mo to, prepare mo to, and all of this. And then, I was walking to the other building, dun sa conference hall. Sa labas na ako. Then, narinig ko yung kanta. I am with you till the end of your days. I am with you, have faith. That I hold you, even though you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Habang pinapakinggan ko yun, salamat sa choir, naluluhan na talaga ako. Nakits ko ulit yung sinasabi ng Jesus. Even though you let go, I realized I was the one who was letting go. Pero kahit na ganun pa man, hindi na ako naiiwan. Nandun pa rin siya. Naramdaman ko yung presensya niya sa puso ko. Sobrang lalim. I received some consolation. Kaya nung bumalik ako sa simbahan, nakalugod ako doon. Nasa likod ako ni Gladys actually. Gusto ko sabihin,
Nasaan yung camera stand? Di ko makita sa conference ulit. Pero alas di ko na masabi kasi naiiyak na ako. Hindi, umiiyak na talaga ako. Then malapit na yung announcement. So, punas-punas na mag-announcement. And then, Bumalik yung pag-ibig ko sa Kanya. Bumalik yung pananampalataya ko na nandiyan siya, kasama niya ako. Na nandito siya lagi, kahit napapalayo ako sa Kanya. Hindi niya ako iniiwan. Kung siya mismo naniwala sa Kanyang Ama, naniwala siya kahit na mahirap, kahit na pinapahirapan na siya, binubuhay siya ng krus. Kahit na iniwan na siya ng mga kaibigan niya, mag-isa na lang siya, naniwala pa rin siya sa Diyos. At kahit na hindi niya maramdaman yung Diyos ng panahon ngayon, kaya sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Naniwala pa rin siya. Naniwala pa rin siya sa Kanyang Ama. Na yun yung ganyang kalooban at nandun siya kasama siya. At kaya naman, dahil sa paniniwala niya yun, nabuhay siya muli. Si Jesus. At yun yung tawag niya sa akin, mabuhay muli. Through faith. Maniwala ka kay Lord. Kaya naniniwala ako ngayon kay Jesus. Mas naniniwala ako na nandiyan siya. Lalo-lalo na sa hirap. Kung di ko pinagdaanan to, siguro hindi mag-grow yung faith ko. Yung paniniwala ko na nandiyan ang Diyos. Naniniwala naman ako talaga, nandiyan ang Diyos. Pero ngayon, mas malalim na. Mas totoo. And I believe. Yun yung pinaka-message ko. I believe. So, invitation ko sa inyo is also believe. Believe in God. Nandiyan siya. Kasama niyo siya lagi. Kahit na hindi niyo siya maramdaman, makita o marinig. Nandiyan siya. Magtiwala kayo. Hindi siya alis. Hindi kayo nag-iisa. Kasamahan niya kayo sa kahit ng hirap na tatahakin ninyo. Alam ko na maraming mga consecrated na tao na naghihirap, nagsasuffer of loneliness. Kaya naman sinare ko itong testimony ko na ito para sa kanila, actually. And then, ang big invitation please, magpakatotoo lang tayo. Wala tayong plastikan dito. Wala tayong lawan dito. Kung feeling mo hindi ka na naniniwala sa Diyos, ito sabihin mo. Diba? Kung feeling mo nagagalit ka sa Diyos, malulungkot ka, ito sabihin mo. That's how we grow in faith. If we are honest, we are sincere to God. At if we hold on to our faith. Diyan siya lagi. Bibigyan niya sa atin yung kailangan natin. Yan. Ang aking testimony of life. How about you? Ano yung testimony mo? So, isa pang example from PNL1 and then we will have our time to write our own testimony. Okay? PNL1.